Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa larawang ito ay makikita mo na ang mga taong nakapaligid sa bagong kasal na ito ay masaya sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Bagamat sila ay nagkaroon ng simpleng selebrasyon, para sa kanila ay mas mabuti pang hindi magkaroon ng magarbong kasalan dahil mas importante na magkaroon sila ng maayos na pagsasama. Ang lalaki ay kinilalang si Mitya. Hindi ko nababanggitin ang kanyang apelyido pero ayon sa ulat, siya ay nagmula sa bansang Slovenia. Kaya kung ikaw ay isang OFW o Pinoy na permanente nang naninirahan sa bansang yan, comment down below kung ano ang tamang bigkas sa kanyang apelyido. Ito ay merong isang kapatid na babae at sa kanyang social media account, ang 30 taong gulang ay masasabi mong katulad lamang ng ibang mga kalalakihan sa kanilang bansa. Ito ay mahilig sa aso at kung siya ay mapagkakataon ay nag-hiking din si Mitya. Nang siya ay makatapos ng high school, si Mitya ay pumasok sa Filozofia Faculteta University pero hindi malinaw kung siya ay nakagraduate. Hindi rin klaro kung ano kanya naging trabaho. Si Mitya ay naging pribado sa kanyang personal na buhay at hindi siya aktibo sa social media. Ngunit nagbago ang lahat noong nakaraang taon. Si Mitya ay binahagi sa publiko na karelasyon niya ang Filipina na kinilalang si Marvel Factura noong April 2024. Dahil sa napakalimitado na nag-cover ng kasong ito, walang nakakaalam kung saan sila nagkakilala. Pero malakas ang paniniwala ko na ang mga ito ay nagkakilala sa internet. Dahil ni isang beses ay hindi ako nakakita ng litrato ni Mitya na bumiyahe sa ibang bansa. Sa social media account ng Pinay ay nalaman ko na ang kanyang pamilya ay tubong Negros Oriental. Pero dahil sa gusto nila magkaroon ng mas magandang buhay, ay nagdesisyon ng mga ito na lumipat sa Maynila. Si Marvel ay pinanganak noong July 15, 1997 at katulad ng karamihan ng mga tao ngayon, siya ay aktibo din sa social media lalo na sa Facebook. Doon ay madalas niyang ibahagi ang kanyang mga OOTD, lugar na kanyang kinakainan, pagkain na kanyang binibili at ipinakita rin niya ang kanyang mga kaibigan at kapamilya. Nang ito ay makatapos ng college, si Marvel ay naging intern sa Philippine Airlines. Ngunit ang pangarap niya na maabsorb ng kumpanya at maging regular ay hindi nangyari. Kaya upang magkaroon siya ng buwanang kita, ang kuwela at matyagang Pinay ay hindi tumigil na maghanap ng trabaho. Kalaunan, ang kanyang pagsisikap ay nagbunga naman at siya ay natanggap sa isang laser clinic sa Maynila. Simula lang sila ay magkakilala, ang dalawa ay naging magkaibigan sa social media. At kahit ilang libong milya ang layo nila sa isa't isa at magkaiba rin ang oras ng mga bansa kung nasaan ang mga ito, ay hindi yun naging hadlang para sa kanila. Ang pamilya ng Filipina ay alam na ito ay nakikipag-usap sa dayuhan, kaya ang ipinayo nila dito ay kilalanin ng mabuti si Mitya. Ang payo nilang yan ay sinunod naman ng dalaga, kaya ang pag-uusap ng mga ito ay laging umaabot ng ilang oras. Bukod sa mga simpleng tanong tulad ng ano ang paborito mong kulay o pagkain at kung ano-ano pa, ay lumalim na rin ang kanilang mga tanong sa isa't isa tulad ng ano ang gusto mo sa buhay. Unti-unti, ang dalawa ay nagka-developan, ngunit mas lumalim pa ang nararamdaman nila sa isa't isa nang malaman nila na pareho pala silang naniniwala sa Diyos. Simula noon ay mas lumalim ang kanilang pagtitinginan hanggang sila ay opisyal nang naging magkarelasyon. Si Mitya ay kaagad nag-book ng flight patungong Pilipinas. At noong nakaraang taon lamang ay masaya siyang sinundo ng kanyang 27 taong gulang na nobya. Maaaring ang ibang mga tao na makakita sa kanilang mga litrato ay pupurihin ang pisikal na anyo ng dayuhan. Pero para naman kay Marvel ay hindi lamang pisikal na anyo ni Mitya ang maayos. Ngunit talagang pinagpala siya dahil ito ay makadiyos. Ang dalawa ay magkasamang pumunta sa iba't ibang mga tourist destinations sa bansa. Hindi rin pinalampas ni Mitya na magbigay respeto sa pamilya na kanyang nobya at inilabas niya ang mga ito para kumain. Pero bago magtapos ang araw na yan, ginulat niya ang lahat nang mag-propose siya sa Filipina. Bagamat tila napakabilis ng pangyayari, ang pamilyang Factura ay naging supportive lalo na at nakikita nilang masaya si Marvel.
Ang balita ay masaya ring ibinahagi ni Mitcha sa kanyang social media account na umani naman na magagandang reaksyon mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. 2 linggo pagkatapos nilang i-anunsyo ang kanilang engagement, magugulat ang mga kaibigan ni Mitcha dahil ito ay pinakasalan na pala si Marvel sa isang civil wedding. Marahil ang ilan sa inyo ay magsasabi na naman na napakabilis na mga pangyayari. Ang reaksyon niyan ay maaaring sumagi din sa isip ng pamilyang fakturan. Ngunit katulad ng nabanggit ko kanina, nirespeto nila ang desisyon ni Marvel, tutal ito ay nasa tamang edad na at alam na nito ang kanyang pinapasok. Ang kasalan ay dinaluhan ng ilang mga malalapit na kaibigan at pamilya ni Marvel. Pagkatapos ng selebrasyon niyan, ang dalawa ay umalis ng Maynila para sa kanilang honeymoon. Ngunit ang kasiyahan nilang nararamdaman ay panandaliang natigil nang bumalik si Mitcha sa Slovenia. Kaya upang sila hindi na magkahiwalay pa, ang mag-asawa ay kaagad inasikaso ang mga papeles ni Marvel. Naging mabusisi at nakakapagod ang mag-asikaso ng mga dokumento. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang buwan, ang visa ay naaprubahan. Noong unang linggo ng December noong nakaraang taon lamang, mula Pilipinas ay nagtungo si Marvel sa Japan para asikasuhin ang huling hakbang sa proseso bago siya makabiyahe papuntang Slovenia. Bagamat hindi niya makakasama ang kanyang pamilya sa darating na Pasko at Bagong Taon, ito ay nagalak pa rin dahil sa isip niya, ilang linggo na lamang ang kanyang hihintayin at makakasama na niya ang lalaking pinaniniwalaan niyang itinadhana ng Diyos para sa kanya. Sa mga larawan at videos niya ay makikita mo na na-enjoy niya ang Japan. Nang tapos na niyang lakarin ang mga natitirang papeles, si Marvel ay muling bumiyahe at sa pagkakataon na yun ay patungo na siya sa Slovenia. Ilang araw bago sumapit ang Pasko ay lumapag ang sinasakyan nitong eroplano sa airport at doon ay masaya siyang sinalubong na kanyang asawa. Sa mga taong nakaranas dyan ng LDR o yung tinatawag na long distance relationship ay marahil maalala mo ang iyong excitement nang natapos nyo na ang inyong LDR. Ang kasiyahan na inyong naramdaman ay ang parehong kagalakan na nadama ni Marvel. Ang dalawa ay tumuloy sa narerentahang apartment ni Mitcha sa lugar na tinatawag na Bled. At katulad ng inaasahan, hindi siya naging madamot na ibahagi ang kanyang bagong buhay sa Slovenia. Bago ang Christmas 2024, ibinahagi niya ang mga regalo na naghihintay mabuksan at ang kanilang simpleng tinitirhan ng kanyang asawa. Sa mga litratong ito ay makikita mong tila maayos siyang tinanggap ng kapatid at ina ni Mitcha. Nang sumapit na ang Pasko, kahit malungkot si Marvel na hindi niya makakasama ang kanyang pamilya mula Pilipinas, ay masaya at kontento pa rin siya sa bago niyang buhay. Dahil sa isip nito ay panandalian lamang naman ang lahat at kung siya ay naka-adjust na ay maaari siyang bumalik ng Pilipinas para magbakasyon. Sa social media account naman ni Mitcha ay binahagi nito na ang Christmas 2024 ay ang pinaka-the best na Paskong naranasan niya. Sa mga sumunod na araw ay ginawa niya ang lahat upang hindi gaanong ma-miss ni Marvel ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili dito ng mga Filipino food. Mango graham that has a lot of mango. Yeah. A little bit graham and a lot of mango. Mm-hmm. Hi, happy Sabbath. We have food here and this chicken wings. I can see it. And this one, ta-da! And this two, ta-da! And this banana. And look at this. Eggs. Eggs and eggs. And some fish here. And some series. Sa video na ito ay makikita ang masayang si Marvel na sinasabayan ang tugtog sa background. Ang pamilyang faktura na masaya na ito ay tila nakaka-adjust na ng maayos sa bagong buhay nito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay yun na pala ang huling beses nilang makikita ang kakwelahan nito dahil si Marvel ay magiging biktima ng karahasan na tatapos sa buhay nito.
Noong January 8, isang balita ang kumalat sa social media na si Marvel ay di umano'y patay na. Ilang mga tao ang nagtag sa akin tungkol sa kasong ito kaya kaagad kong tiningnan kung ano ba talaga ang nangyari. Pero dahil sa limitadong coverage sa nangyari, ay napadpad ako sa forum na ito na mula Slovenia. Kahit hindi ako marunong magsalita ng lengguwahe sa bansang yan, salamat kay Google at nagawa kong ma-translate ang lahat. Nang tiningnan ko ang nangyari kay Marvel, lumalabas pala na late na nakarating ang balita sa Pilipinas. Dahil ang krimen ay nangyari noong December 29 pa, isang linggo pagkatapos makarating ni Marvel sa Slovenia. Nang kumalat ang balitang yan, marami ang nakiramay sa pamilyang Fakturan. Pero may pailan-ilan naman na sinisipa si Marvel sa sinapit niya. Ayon sa taong ito na may username na Filipino Lover, bagamat siya ay naaawa sa nangyari dito ay kasalanan pa rin ni Marvel ang nangyari sa kanya dahil di umano'y narinig niya na inaabuso nito si Mitcha financially. Sa madaling salita, naniniwala siya na ginamit lamang ng Pinay ang Slovenian para makuha ang lahat ng luho nito. Ang sinabi niyang yan ay sinang-ayunan ng taong ito at ayon sa kanya na kung sino man ang dayuhan na magpakasal sa babaeng mula Asia ay tila papakasalan na rin ito ang buong pamilya ng babae dahil kailangan niyang tustusan o magbigay ng pera dahil kung hindi ay yun na ang ikakasira ng relasyon nilang mag-asawa. Ang teoryeng yan ay sinang-ayunan ng Slovenia na ito na nagsabi na maaaring inamin ni Marvel kay Mitcha na gusto lamang niyang makarating sa Slovenia. Kaya ang suspect ay di umanong nagalit. Sinundan pa yan ng taong ito na nagsabi na maaaring pinilit ni Marvel na ipadala ni Mitcha ang lahat ng ipon nitong pera sa mga magulang niya sa Pilipinas. Kaya di umano'y nabigla at nagalit ito. Ang sinabi nilang yan ay hindi naman sinang-ayunan ng ibang tao sa forum. Dahil ayon mismo sa ulat na lumabas ay walang gamitan na nangyari. Dahil ang punot dulo ng lahat ay si Mitcha mismo. Ang taong ito ang nag-copy-paste ng isang news article na nagbigay ng clue sa mga tao kung ano ba talaga ang nangyari. Ayon sa article, lumalabas na bagamat si Mitcha ay guwapo, makajos, merong maayos na trabaho na masasabi mong total package, ang hindi naman alam ng ibang mga tao ay meron itong mabigat na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Sa larawang ito ay makikita mo ang malusog na batang si Mitcha. Ito ay nilarawan na masayahin ngunit nag-iba ang ugali nito nang pumasok na sa eskwelahan. Kalaunan ang kanyang ina ay natuklasan na ito pala ay kinukot siya at nilalait dahil sa kanyang timbang. Ang paulit-ulit na panalait sa kanya ay dumurog sa confidence ni Mitcha na naging dahilan kung bakit ito ay madalas makaramdam ng kalungkutan. Sa loob ng ilang taon ay walang ginawa si Mitcha kundi kaawaan ng kanyang sarili at nagbago lamang ang lahat noong nasa early 20s na siya. Naisip nito na wala magbabago kung siya ay magpapatalo sa kanyang kalungkutan. Ito ay araw-araw na pumunta sa gym at kumain ng masusustansyang pagkain. Pagkalipas ng ilang buwan niyang determinasyon at disiplina sa sarili, hindi lamang siya pumayat pero nagkaroon din si Mitcha ng mga muscles. Bumalik ang tiwala niya sa kanyang sarili na naging dahilan kung bakit gumanda ang kanyang personal na buhay at nakakuha din siya ng maayos na trabaho sa isang club. At dahil sa napakagandang kwento na kanyang pagbangon, si Mitcha ay nakaisip na maaari niyang pagkakitaan at gamitin ang kanyang buhay upang maging inspirasyon ng ibang tao. Ne glede na to, kakšen ali problem imate, ali kakšen cilj ste si zadali, ne glede na to, kakšno ogromno spremembo to zahteva, vi to lahko dosežete. In jaz sem tle živ dokaz, da se to da. Diyan ay makikita mo si Mitcha bilang isang motivational speaker. Noong November 2019, siya ay inimitahan ng eskwela na ito para magsalita sa harapan ng mga high school students. Diyan ay binahagi niya ang kanyang mga karanasan at mga pamamaraan na kanyang ginawa upang mabago at malampasan ang problema niya sa kanyang timbang at issues sa kanyang mental health tulad ng compulsive disorder, anxiety, neurosis at iba pa. Ang gig na yan ay nasundan pa ng ilang beses. At katulad ng iba mga motivational speakers, ginawa ni Mitcha ang lahat para pagkakitaan ang kanyang ginagawa. Gumawa siya ng Patreon account, YouTube, Twitter at sarili niyang website dahil nagbabaka sakali siyang kumita habang ginagawa ang gusto niya sa buhay, ang mag-motivate ng mga tao. Ngunit nang tiningnan ko ang lahat ng mga accounts niyang ginawa, ay hindi ko na ma-access ang kanyang website. At mahigit 4 na taon na din ang huli niyang post sa iba't iba niyang mga social media platforms
na nangangahulugan na ang pangarap niyang sumikat at kumita ay hindi na nangyari. Walang nakakaalam sa ginawa niya simula taong 2020 hanggang kalagitnaan ng 2024. Nang siya ay naging aktibo sa social media ay ang parehong panahon din kung kailan nakilala niya si Marvel. Hindi lamang siya naging aktibo sa internet ngunit napansin rin ng mga tao na kung dati ay humuhugot ng lakas si Mitcha sa kanyang sarili ay noong 2024 sa salita na ng Diyos siya humuhugot ng lakas. Ito ay inilarawan na relihiyoso na kanyang mga kababayan na isa naman sa katangian na nagustuhan ng kanyang asawang Pinay. Noong December 28, 2024, ito ang post ni Mitcha sa kanyang social media account patungkol sa kung paano tayo tinutulungan ng Diyos sa tuwing tayo ay tila napupuno o papalubog na. Wala pang 24 oras pagkatapos niyang ibahagi yan, ang kapitbahay ni Mitcha ay tumawag ng mga otoridad. Base sa ulat, ang mga ito ay nakarinig ng malalakas na sigaw mula sa apartment ng mag-asawa. Nang dumating ang mga pulis, paulit-ulit silang tumawag sa labas ng pintuan. Ngunit nang walang sumasagot ay kinailangan pa nilang gumamit ng malakas na puwersa para lamang mabuksan ang pintuan ng apartment. Lumalabas pala na kaya nahirapang makapasok ang mga kapulisan ay dahil si Mitcha ay gumawa ng barikada. Nang makapasok ang mga otoridad ay nakita nila sa tabi nito ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Hindi pa lumalabas ang autopsy report ngunit ayon sa naunang ulat, si Marvel ay binugbog pero maaaring ang ikinamatay talaga nito ay dahil sa matinding saksak. Hindi ko alam kung may katotohanan ang sinasabi ng user na ito. Pero ayon sa kanya noong December 28, 2024, isang araw bago ang krimen, di umano'y si Mitcha ay pumunta sa mental hospital para ipa-admit ang kanyang sarili. Sinabi nito sa mga nurses na natatakot siya dahil baka mapatay niya si Marvel sa tindi na kanilang pag-aaway. Ngunit sa halip na i-admit ang balisa at natatakot na si Mitcha, ito ay di umano'y binigyan lamang ng gamot saka pinauwi sa kadahilanan na para sa hospital staff ay hindi kritikal ang sitwasyon nito. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang kasong ito ay gumugulong pa at ang mga otoridad ay iniimbestigahan pa rin ang nangyari. Kaya kung maglamas man sila ng statement, ay maaaring magbago pa ang mga impormasyon tungkol sa kaso na ito. Ngunit kung may katotohanan na meron talagang problema sa pag-iisip si Mitcha, ay maaari yung gamitin ng kanyang abogado para mapababa ang sentensya o maabsuelto ito sa kaso. Depende kung gaano kalala ang kanyang problema sa pag-iisip. Kung siya ay mag-plead ng guilty by reason of sanity, nakalagay sa batas ng Slovenia na ito ay ikukulong sa espesyal na kulungan para sa mga presong may problema sa pag-iisip sa loob ng 1 taon. Pagkalipas niyan, siya ay dadaan muli sa isang evaluation para naman tingnan ng mga eksperto kung gumagana ang gamot sa kanya. Kung sa palagay ng mga ito ay nagbabago ang estado ng kanyang mental health, ay ililipat si Mitcha sa regular na kulungan. Kung hindi ay mananatili pa rin siya sa pasilidad para sa mga presong may problema sa pag-iisip. As of this recording ay hindi pa nagpapa-interview ang pamilya ni Marvel. At wala ring nakakaalam kung kailan maiuwi ang labi nito sa Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.